Kaya magandang umaga mga kapatid. Medyo ninenervous talaga tulad ng sinabi ni kapatid na Lordy. Pati yata sa paggamit nito, hindi ko naman masundan. Hindi ka nakiisa doon. Sa likod na lang. Okay na yan. Brad, okay na yan. Kaya magandang umaga muli mga kapatid. Ako'y lubos na nagpapasalamat sapagkat napabigyan ako bilang isa sa mga speaker sa umagang ito. Bagaman nung tumawag sa akin si kapatid na Lordy, sabi niya, Brad, pwede ka bang maging isa sa mga speaker sa gospel meeting? Sabi ko sa kanya, oo Brad. Pero nung huli, nung isend niya yung mga kasama kong mga mangangaral, medyo kinabahan ako Brad. Sapagkat nung nakita ko, inilinya niya ako sa grupo ng mga matatanda. Hindi lang matatanda sa edad, kundi mga matatanda sa pananampalataya, matatanda sa pangangaral, kumbaga mga veteranong mangangaral. Kung minsan, iniisip ko tuloy, baka siguro ang pagkakilala sa akin, kapatid Lordy ay matanda rin. Kaya isinama niya ako sa grupo ng mga matatanda. Pero sabi ko, siguro naman kakayanin sapagkat nandito yung mga veterano, wala tayong dapat ikabahala sapagkat kung mayroon man kayong mga katanungan mamaya, nandito sila yung mga veterano, mga aral na silang sasagot sa inyong mga katanungan, mga kapatid. So, muli, magandang umaga sa mga kapatid na Kapampangan. Nagtanong pa ako kay Kuya Google kung ano yung magandang umaga sa Kapampangan at sabi niya, maya paabak kakikayungan. Hindi ko alam kung tama yun. Pero yun naman ang sabi niya Kuya Google. Maya paabak kakikayungan. So magandang umaga sa inyong lahat. Ito po yung naibigay sa akin na topic tungkol sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus, the Son of Man. Although ang sabi ni kapatid na Lordy, ang ating focus ay tungkol sa mga attributes, sa mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo bilang tao na ating magiging huwaran o example bilang mga Kristiyano. Yan yung focus ng ating lesson. Pero yung tema kasi ng ating pinapag-aralan, yung ating gospel meeting, ay yung mga fulfillment ng lumang tipan at yung kanilang katuparan at yung kahalagahan sa ating panahon ngayon. Yun yung ating papag-aralan. So, bilang ating introduction, sa Matthew chapter 16 verse 33, sabi dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga lagad na sinasabi, ano ba kaya ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Kung ating papansinin, dito sa Matthew chapter 16, kumbaga hinihigay o hinihimog ng mga Pariseo at mga Saduceo sa ating Panginoong Jesucristo upang gumawa siya ng mga himala. Bagaman marami na siyang mga himalang ginawa. Kaya na sinabi o binalaan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad na sabi niya, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga turo ng mga hindi. Yung mga Pariseo, yung mga Saduceo. At sa kanyang pagtatanong, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ba ang pagkakilala ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Tinutukoy niya yung kanyang sarili sa panahon nito. Ngunit nung sumagot ang kanyang mga alagad, sabi nila, anang ilan, ikaw ay si Juan Bautista. At ang ilan, sabi nila, ikaw si Jeremias o isa sa mga propeta. Si Elias, si Jeremias at isa sa mga propeta. Yun yung sabi nila. Pero sumagot sa kanya si Pedro nung kanyang tanungin, kung kayo naman ang aking katanungin ay yung pagkilala niyo sa akin. Sumagot si Pedro, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Bagaman kung ating papansinin, hindi lamang mga kapatid, hindi lamang ay pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagiging tao o anak ng tao sa versikulong ito, kundi malaki rin ang kaugnayan sa propesiya tungkol sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo, especially, mababasa natin yan sa Daniel chapter 7. Nandun yung propesiya. Ang kanyang pagiging tao, magiging tao ang anak ng Diyos, magiging anak ng tao yung anak ng Diyos. Sapagkat ang salitang Son of Man o yung phrase na Son of Man ay kalimitang ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo na tumutukoy sa
sarili. Ano po? It is used about 86 times in the New Testament and 81 times of those are by Jesus himself. Makikita natin na mayroong 81 na beses na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ang salitang Son of Man at ito tumutukoy sa kanyang sarili bilang anak ng tao. So kung titingnan natin doon sa Hebrew idiom, yung katawagan, kumbaga kawikaang Hebreo, ito yung nagpapahayag ng kalikasan ng isang tao. Nagpapakita ng kalikasan ng isang tao bilang son of. The word son of. Pinapahayag nito yung katangian ng isang tao. Sapagkat ito ay common na sa Biblia o pangkaraniwan, tulad sa aklat ng Salmo 89 verse 22, nasabi dito yung son of wickedness, tumutukoy ito sa mga anak ng kasamaan. Ganon din naman sa Lucas chapter 20 verse 34, ang ating Panginoong Kristo mismo ay tinutukoy niya ang mga tao na kanilang ibinigay ang kanilang sarili sa gawain ng sanlibutan ito. That is the son of this world, yung gumagawa ng kasamaan. Therefore, ang salitang son of ay nagpapakita o nagpapahayag ng kalikasan ng isang tao. So, yung nagpapakita ng kalikasan ng isang tao. So, ang salitang Son of Man refers to the nature of Jesus. Kung sa ating papansinin, yung salitang anak ng tao ay tumutukoy talaga sa kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo. Although, mayroon din dalawang katawagan na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na siyang naglalarawan sa kanyang kalikasan. Una dito, yung mapapag-aralan natin mamaya, yung sa susunod na speaker, tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos, tumutukoy ito sa kanyang pagka-Diyos at naglalarawan sa kanyang kalikasan bilang Diyos. At yung pangalawa, anak ni David. Ito yung Jewish name na naglalarawan sa kanyang kalikasan bilang siya yung pinakakong tagapagligtas, yung Mesias. At yung pangatlo, yung Son of Man. This is his racial name at ito'y naglalarawan sa kanyang katangian bilang tao. As human being. Bagaman, kung ating titignan, yung kahalagahan, yung essence, bakit siya naging anak ng tao? Sabi nga dito, the Son of Man, Son of God, yung anak ng Diyos, naging anak ng tao, upang sa ganon, ang anak ng sangkatauhan ay maging anak ng Diyos. Yeah? Yun yung kagandahan, yung kagandahan nito at kahalagahan nito kung bakit ang anak ng Diyos naging anak ng tao upang tayong anak ng katauhan ay magiging anak ng Diyos. Because Jesus is truly the Son of Man, He is a prophet, He is a King, He is the Messiah, and in all of this, He is one of us. Sabi niya ng Process Dictionary, sabi dito, Jesus is one of our race, yet above the whole race, the one man is whom mankind finds its unity. The turning point of history of the close of the old in the beginning of the new era is absolute relation to mankind requires an absolute relation to God. He could be the Son of Man only because He is the Son of God. Yan naman yung sinasabi ng Process Dictionary. Bagaman nakita po natin, yung sabi ko na kanina, doon sa Matthew chapter 16 verse 13, na may kaugnayan dito doon sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Hindi lang basta ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng tao, kundi mayroon itong relasyon tungkol sa propesiya sa lumang tipan. Sabi dito, ako'y nakakita sa pangitayan sa gabi at narito lumabas na kasama sa mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya ay naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Kung baga makikita po natin sa aklat na ito tungkol sa propesiya, yung pangitayan na nakita dito ni Daniel na isang gaya ng anak ng tao, mabibigyan siya ng
Mabibigyan siya ng kaluwalhatian, kapangyarihan, at walang hanggang kaharian. Yun yung may bibigay sa kanya. Sapagkat, sabi ko dito, that is so glory, dominion, and everlasting kingdom given to the Messiah, here called the Son of Man, and Jesus applied this prophecy to himself. Bilang anak ng Diyos na naging anak ng tao. Tinutukoy din dito yung kanyang kaharian, yung pagtatatag ng kanyang iglesia. And then, Jesus, the Son of Man, will be the true ruler of all things. Kahit kung bibasahin natin sa book of Hebrews, chapter 2, verse 5 to 9, ito din ay nahano doon sa Salmo, chapter 8, verse 4 to 6, bilang propesiya na naganap. Sinabi din na sumulat sa aklat ng Hebreo. Bagaman makita natin yung kahalagahan bilang anak ng Diyos na naging anak ng tao upang sa ganun tayong anak ng sangkatauhan ay maging anak ng Diyos. At sa kanyang pagiging anak ng tao, pagiging tao ng Diyos na naging sa laman, ay nag-iwan sa atin ng halimbawa. Yun yung focus ng ating lesson ngayon. Ano po mga kapatid, ito yung focus. Christ as our perfect example. Ang salitang example, mga kapatid, the word example kasi, mababasa natin sa 1 Peter chapter 2, verse 21, sabi niya, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng ano? Ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagkatawang tao, nung siya'y nandito sa lupa ng araw na kasama ng kanyang mga alagad, nag-iwan siya sa atin ng halimbawa upang kayo'y o tayo'y magsisunod sa mga hakbang ng ating Panginoong Jesucristo. The word example, mga kapatid, ito yung sinasabi dito, copy for imitation. Copy for imitation. Kung ating titignan, ito yung isang salita sa Griego na sinasabi nila that the word here is used for example comes from the Greek elementary education na nagsasalaysay na yung mga lalaking Griego ay mayroon silang huwaran upang sa ganun ay matuto sa pagsulat sa salitang Griego. Meron silang huwaran, yun yung example. Yun yung ginagamit nila. Copy for imitation. Meron silang sinusundan. Meron silang huwaran para sila ay matuto. An exhibit for imitation. Kinakailangan sundan. Yun yung makikita natin. Sapagkat nating Panginoong Jesucristo ay nag-iwan sa atin ng huwaran na kinakailangan. Kinakailangan mga kapatid nating tularan. Yung huwaran na yun, iniwan ng ating Panginoong Isos, kinakailangan, hindi lang basta tularan, kundi kinakailangan nating tularan. Sapagkat hindi lang siya basta example, kundi ganap na huwaran na dapat nating tularan. Yung halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi dito, sa Acts chapter 1 verse 1, ang unang kasaysayan na ginawa po at Teofilo ay tungkol sa lahat na pinasimulan, ginawa, at itinuro ng ating Panginoong Jesus. Daming mga bagay. Ang mga bagay na ito na kinakailangan nating tularan, gawin, ay pinasimulan, ginawa ito ng ating Panginoong Jesus at kanyang itinuro. Hindi niya lang basta itinuro, kanya rin ginawa. Kung ano yung pinangaraw, ginawa rin ang ating Panginoong Jesus. Ganon din tayong mga Kristiyano sapagkat nag-iwan nga sa atin ng halimbawa na kinakailangan tayong mga Kristiyano ay kinakailangan mga sisunod sa mga halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung ibig sabihin ng Christianity. Ito ay yung word na Christianity, ito po yung pananampalataya na nakabase o nakapundasyon sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung ibig sabihin ng Christianity, pagka-Kristiyano o Kristyanismo, ito yung pananampalataya na nakabase, nakapundasyon sa lahat ng mga turo ng ating Panginoong Jesucristo tulad ng kanyang itinuro at kanya rin ginawa. So mga kapatid, sabi ko kanina, kay kapatid na John, mga 30 minutes lang. Mga kapatid, mga 30 minutes lang siguro ito. Kaya nga sabi niya, magbibihis na ako, baka wala na akong time magbihis mamaya.
Mabilis lang. Sabihin niyo lang mga kapatid, kung sobrang naman mabilis at bagaran natin ang konti. Nakakasunod naman mga kapatid. Okay, let's proceed. Sa unang puntos po natin, that is sacrifice. Yung halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, unang-una yung kanyang pagsasakripisyo. Turo ng pagsasakripisyo. Sabi dito sa Matthew chapter 16 verse 24, nang magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yun yung turo ng ating Panginoong Hesus. That is yung turo niya sa cost of discipleship, yung pagiging alipin o alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung sino man gustong sumunod sa akin, kung maging alagad ko, sabi niya, kinakailangan niyang tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. So Matthew chapter 10, 27 to 38, sabi naman dito, at ang hindi nagpasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yung sabi ng ating Panginoon, ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyo. Yun yung turo niya tungkol sa kanyang sakripisyo. At sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 33, lagi natin itong nababasa, sabi dito, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang karyan at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay tawang idadagdag sa inyo. Yun yung katuruan ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang pagsasakripisyo. Alam naman natin ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Bagaman siya ay anak ng Diyos, naging anak ng tao, sa kanyang pagiging anak ng tao, mayroong purpose, mayroong plano. Ano mga kapatid? Kasali rito sa walang hanggang plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sapagkat nag-iwan siya ng halimbawa sa atin sa kanyang pagsasakripisyo. At ito naman yung example na kanyang ginawa. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi dito, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. Bakit? Upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay nagsiyaman. Hindi baga ang laking sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang bagay na ito, na bagaman siya ay mayaman, siya ay nagpakadukha para sa atin. At sabi naman dito sa Pilipos chapter 2, 5-8, sabi dito, magkaroon sa inyo ng pag-iisip na ito yung na kay Kristo Jesus din naman. Ayun ang pag-iisip na yun. Sabi niya, na siya ay bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat parangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At palibhasay na sumpungan sa inyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Ito rin yung napakadakilang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung mga palatang ito, it is showing the epitome of humility. Nagpapakita ito ng larawan ng pagpapakumbaba. Larawan ng pagsasakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya ay nasa anyong Diyos, siya ay hindi nakipagpantay sa Diyos, kundi kinuha niya yung anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At sa kanyang pagkitulad sa mga tao, hindi lang basta tao, kundi pinababan niya ang kanyang sarili. Nagpakumbaba. Sumunod sa ating Panginoong Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa cross. Yun yung ginawa ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano naman ang application sa ating mga kapatid bilang mga Kristiyano? Sapagkat iniwan niya nga ito na halimbawa na dapat din natin tularan. Sabi dito, hindi napako si Kristo sa cross dahil sa kanyang kasalanan. Ang ating Panginoong Hesus namatay, nagsakripisyo, napako sa cross, hindi dahil sa kanyang kasalanan. Sapagkat sabi dito, na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya
ang kanyang bibig, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sabi dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi napako sa krus, hindi namatay sa krus, hindi nagpakasakit sa krus dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sabi dito, sapagkat si Kristo man ay nagbabaring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga dinatuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, binuhay sa Espiritu. Kita niyo mga kapatid, yung napakadakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na dapat din naman nating tularan. Sapagkat nang tayo'y mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Dakwa! Pinagtatalubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay. Dahil sa kanyang kasalanan? Hindi. Dahil sa atin, sa ating mga kasalanan. Sapagkat, sabi dito, noon tayo ay mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagsasakripisyo bilang Diyos, nagkatawang tao, naging tao, bilang anak ng Diyos, naging anak ng tao, upang sa ganon, siya yung tao na magagamit upang tayong mga tao ay makipagkasundo niya sa Diyos. At plano ito ng Diyos sa walang hanggang plano ng kaligtasan sa katauhan. So, bilang Kristiyano, sabi nga natin kanina, we must be willing to sacrifice our lives for Him. Kinakailangan din nating isakripisyo ang ating buhay para sa Kanya. Bakit? Siya ay nagsakripisyo, isinakripisyo niya ang kanyang buhay, siya ay nagpakahirap at namatay sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 12, verse 1, sabi dito, kaya mga kapatid, sabi ni Pablo, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatan pagsamba. Kinakailangan din natin ibigay ang ating mga sarili. Sabi dito, haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya din natin katampatan pagsamba. Kinakailangan din natin magsakripisyo. Kung natin titignan yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Diyos, ni kailanman hindi natin kaya tumbasan. Kaya sabi dito sa Galatia, ako'y napako sa cross, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Minsan mahirap din gawin ng mga Kristiyano ito, mga kapatid. Sinasabi lang, pero sa gawa, hindi ginagawa. Pero ang ating Panginoon si Kristo, sabi niya, hindi niya lang basta itinuro, kundi kanya rin ginawa. Kung minsan ang mga Kristiyano sa panahon ngayon, sinasabi pero hindi ginagawa. Pero sabi dito, ako'y napako sa cross, nakasama ni Kristo, at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ay kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibibigay ang sarili dahil sa akin. Yun din naman sana ang ating gagawin. Bilang mga Kristiyano sa pagsasakripisyo, ibibigay din natin ang ating sarili sa paninimbiya at pagsamba sa Kanya. Pangalawa, suffering, yung Kanyang paghihirap at pagtitiis. Sabi dito sa Matthew chapter 16, verse 21, Jesus knew He would die on the cross, yet He did not try to avoid it. Di po ba? Alam na ng Diyos na siya'y mamamatay para sa cross. Mayroon din naman sana siyang pagkakataon na hindi sumunod, di ba? Pero hindi niya ginawa. Sabi dito, mula ng panahon niyon, nagpasimula ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga lagad na kinakailangan siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay na sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibanon sa ikatlong araw.
Diba? Alam ng Panginoon. Pero hindi siya tumangin, hindi siya umiwas. Di walang pag-aalin lamang. Sumunod. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbatal dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga takbang niya. Kinakailangan din natin mag-tiis, maghirap bilang mga Kristiyano. Sapagkat sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, sa ating buhay Kristiyano, hindi mawawala dyan yung pagtitis at paghihirap. And then yung pagtitis at paghihirap bilang mga Kristiyano, sapagkat sabi niya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusap. Lahat ng gustong mabuhay na may kabanalan sa ating Panginoong Hesus Kristo, kinakailangan din natin magbata o magtiis ng mga paghihirap tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo tinatampal at iyong tatanggapin na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay iyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, kinakailangan din natin paghirap, hindi dahil sa paggawa natin ng masama, kundi dahil sa ating paggawa ng mabuti. Tayo magtiis, nagaya din ang pagtitiis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Sapagkat mayroong napakadakilang halaga sa pagtitiis bilang Kristiyano. There is a great value in suffering. Mayroong napakadakilang halaga sa ating pagtitiis. Bakit? Sabi dito, it comes of faith. Romans chapter 5, 3 and 4. Sabi niya, at hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng ano? Ng katyagaan. At ang katyagaan ng nagpapatunay at nagpapatunay sa pag-asa. Na ito ang inyong totoong kinagagalak, bagamat kayo ay sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalugay kayo ng ano? Mulit-muling pagsubok. Sabi niya kanina, magdadanas ang mga Kristiyano ng pag-uusig. Ngayon naman, pagdadanas tayo ng mga mulit-muling pagsubok. Yung mulit-muling pagsubok, paulit-ulit na mga pagsubok. Kinakailangan din natin magtiis sa mga bagay nito upang ang mga pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga sa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Heso Kristo. Sa Santiago naman, sabi dito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yan ang nalalaman na ang pagsubok ng iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang iyong pabayaan ng pagtitiis ay mga karoon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang namang kakulangan. Pagkatan natin ang Panginoong Hesus, nagsakripisyo din. Mga kapatid, hindi lang ng sakripisyo, nagbata rin, nagtiis din, naghirap din. At kinakailangan din tayo mga Kristiyano, magtiis, magbata rin bilang mga Kristiyano sapagkat sa pamagitan ng ating pagtitiis ay nagkakaroon tayo ng, sabi dito, nagkakaroon ng sakdal na gawa upang ang ating sakdal at ganap ay nawalan naman kakulangan sa harapan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lamang mayroong napakadakilang halaga, kundi sabi dito, it strengthens our hope. Pinapalakas din nito ang ating mga pag-asa. Sapagkat napatunayan ko ng pagtitiis sa panahon ito, hindi karapat-dapat may tumbas. Alin? Sa kaluwalhati at mahakayag sa atin. Yung ating paghihirap sa panahon ito, hindi ito kayang itumbas doon sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Doon sa ating Panginoong Diyos. Diba? Kaya nga, sa pamagitan ng ating pagtitiis, ito'y pinapatatag ang ating pag-asa na makasama ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian balang araw. It shows also our powerful influence. Sabi dito sa 1 Peter chapter 2, 11-12, mga minamahal, pinamamahal ko sa inyo tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisikap
magsipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga samangpita ng laman. Sino po mga kapatid, yung mga nangingibang bayan at magsisipaglakbay? Tayong mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat hindi ang mundong ito ang ating tahanan. Tayo mga manglalakbay lang at nangingibang bayan dito. Kaya nasabi niya, kayo'y magsipagpigil sa mga samangpita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hindi, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawan ng masama, inyong maganda. Mga kapatid, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng paglalakbay. Dahil sa nakikita nila sa atin, sa ating pagtitis, paghihirap, hindi dahil sa masama nating ginagawa, kundi dahil sa ating pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo o ating pagganap sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Tayo'y nagtitiis sapagkat, sabi nga kanina, kung gusto mong mabuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon, kinakailangan din natin magtiis ng mga pag-uusip. Sa 1 Peter chapter 4, 1-16, sabi naman dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyari sa inyo ay di karaniwang bagay. Verse 13, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Diba? Mga galak tayo, bakit? Tayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magagalak kayo ng malabis na galak. Kung kayo ay mapintasan, dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan ito. Di po ba napakaganda yung halimbawa niliwan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsasakripisyo at sa kanyang pagtitiis o paghihirap. Kung magtitiis din tayo bilang mga Kristiyano, tayo magagalak. At luwalhatiin ng Diyos sa pangalang Kristiyano. Pangatlo, mga kapatid, in prayer, sa pananalangin. Palaging sinasabi ng aking kasamang mga ngaral sa San Jose, si kapatid na Mark Russell Macaranas, sabi niya, prayer is the backbone of Christian. Sabi niya, ang panalangin ng isang Kristiyano na hindi marunong manalangin ay nangyayari tulad sa isang sako na walang laman. Yung sako na walang laman, kaya mo bang patayuin? Kailangan di tatayo yan. Kung mayroong laman at puno ng palay o mais, tatayo yan. Ganyan ang Kristiyano. Ganyan din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga turo, sa kanyang mga lagay. Ito yung sa model prayer. Sabi dito, magsidalangin nga kayo na ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ganon din ang itinuro niya sa kanyang mga lagay, na kinakailangan silang manalangin at huwag mangalupay-pay. Sabi niya, at sinalitan niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupay-pay. Sabi din dito, yung kanyang example na ginawa, ang ating Panginoong Isos, sabi dito, nangyari nga ng mabautismo ng buong bayan na si Jesus ay binautismo naman at nang nananalangin ay nabuksan ang langit. At nangyari ng makaraan ng may mga 8 araw, pagkatapos ng pananalitan ito, ay sinama niya si Pedro, si Juan, si Santiago, umahon sa mundo upang manalangin. Maraming mga beses ng ating Panginoong Jesucristo ay nananalangin. Sabi naman sa Santiago, pag silapit kayo sa Diyos at sila ilalapit sa inyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang
akala, tagubilin sa atin. Sabi niya, magsipanalangin kayong mga walang pati. Palagi yan. Kung magpatuloy tayo sa mga panalangin, ang ibig sabihin, ang manalangin walang pati, tayo mamamalagi at magpapatuloy sa pananalangin na tulad ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, bagaman sabi nga natin kanila, siya anak ng Diyos na naging anak ng tao, pero ang anak ng Diyos na ito, naging anak ng tao, ay palagi pa rin nananalangin. Bagaman nasa kanya ang kapuspusan ng buong pagka-Diyos. Tulad ng pag-aralan natin kanina sa Colossians chapter 2, verse 9. Siya pa rin ay palaging nananalangin sa kanyang Ama. At ito ay nagpapatunay at nagpapakita, mga kapatid, ng kanyang pananalig at lubos na pagtitiwala sa nagsugo sa kanya. Sino nagsugo sa kanya? Ang kanyang Ama, ang Panginoong Diyos. Christ is our great example in selfless prayer. Nung nananalangin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya nananalangin para sa kanyang sarili, kundi nanalangin ng ating Panginoong Hesus para sa lahat. Minsan sa mga Kristiyano, sinasabi nila, pag nananalangin sila para sa kanilang lamang sarili. Ito ba? Kung minsan, ihuuna natin ang ating mga sarili. Pero yung principle ng ating pagiging Kristiyano tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang una ay ang Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. At pangalawa, ang iba. At pangatlo lang ang ating mga sarili. God's first, others second, and third, yung last, yung ating mga sarili. Ganon din ang ating Panginoong Hesus. Sa John chapter 17, verse 1 to verse 26, hindi na natin yung mga babasahin. Sapagkat kung mabasahin natin yan, very time consuming, maubos ang oras po natin. Pero titignan po natin ang ating Panginoong Hesus diyan ay nanalangin, hindi para lamang sa Kanya, kundi para sa Kanyang mga alagad. At sa Matthew chapter 40, 19 to 21 naman, kung ating titignan, ang ating Panginoong Hesus diyan ay nanalangin na siya ay nangaral kasama ang mga alagad at dinumog siya ng napakaraming tao doon sa ilang. At dito mismo, nagpakain siya ng mga 5,000 na katao. Ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin. Meron silang dala noon. I think 2 tinapay at 5 isda. Pero kapakain ng napakaraming tao. Sa Mark chapter 1 verse 35, nung mag-isa nating Panginoong Hesus, nanalangin din. At sabi dito, at nagbangon siya ng madaling araw, malalim pang gabi, at lumabas, at sinapa sa isang dakong ilang ang doon nanalangin. Kita po natin yung example, yung halimbawa ng pananalangin ng ating Panginoong Hesus. He is a prayerful man. Dapat po siya lumigpit sa mga ilang at nanalangin. Maraming mga versikulo nagpapakita ng pananalangin ng ating Panginoong Hesus. So John 17 verse 9, idinalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Dinalangin niya ang kanyang mga alagad, ang lahat ng mga tao. Tayo mga Kristiyano, napakarami din mga bagay na dapat natin ipanalangin, mga kapatid. Hindi lamang ang ating mga sarili, kundi lahat ng mga bagay, lalo-lalo na sa ating panahon ngayon. Actually, medyo nakakadismaya ang pamunuan ng bagong Pilipinas na sinasabi ngayon sapagkat nagkaroon tayo ng napakaraming problema, napakaraming issue. Ngunit bilang mga Kristiyano, kinakailangan din natin ipanalangin ito upang sa ganun magkaroon sana tayo ng pagkakaisa at pagkakaunawaan ng bawat isa. Upang sa ganun hindi rin maapektuhan ang ating pagsisilbi, yung free na ating paninilbihan sa ating Panginoong Diyos. Yung pang-apat is forgiveness. Yung pagpapatawad, mga kapatid, ginawa rin ito ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan, ito yung pinakamahirap gawin ng isang tao, lalo na yung sa mga Kristiyano. Yung pagpapatawad. Pero sabi ng ating Panginoon, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na magpatawad sa mga may utang sa amin. Yung example na ginawa, sabi dito, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kailan sinabi ito ng ating Panginoong Hesus? Nung siya hinuli, nung siya pinahirapan na, at ipako na sa krus, at siya patayin.
Sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Bilang mga Kristiyano, meron din tagubilin sa atin na kinakailangan din natin magpatawaran sa isa't isa. Sabi dito, at magmamagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos na kay Kristo. Sinasabi dito, bilang mga Kristiyano, kinakailangan din natin mga patawaran sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Dito sa Matthew chapter 18, 21 to 22, sabi dito, na magkagayon lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, magkailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Yun yung tanong. Magkailang? Hanggang sa makapito? Pero sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. At tuloy 70 times 7. Ano ibig sabihin na? Literal ba na 70 times 7? Hindi. Yung sinasabi dito na 7 times 70 or 70 times 7, ibig sabihin lang nito, unlimited. Walang hanggan. Yung ibig sabihin, kinakailangan mayroon tayong espiritu ng pagpapatawad palagian. Hindi sabi natin, palagi mo ang ginagawa. Tama na, hindi na kita magpapatawad. Hindi po ano, that's unlimited. Yung sinasabi dito na natin, Panginoong Hesus Kristo. Yung example natin dito sa Matthew chapter 18, kung babasahin natin, doon sa 24 to 35, mayroon itong talinghaga na sinabi, tinuro ng ating Panginoong Hesus Kristo na mayroong hari, na mayroon siyang alipin na nakautang sa kanya. At itong alipin naman na ito, mayroon namang taong nakautang sa kanya. Di ba ba? Kung natin titignan, pinatawad ng hari yung alipin na may utang sa hari. Pero hindi niya nagawang patawarin yung taong nakautang sa kanya. Pero tinuturo ng ating Panginoong Hesus bilang Kristiyano, kinakailangan magkaroon tayo ng espiritu ng pagpapatawad sa bawat isa bilang mga Kristiyano. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama na nasa kalanggaan. Babalik tayo natin. Sapagkat kung hindi ninyo ipagpapatawad sa tao ang kanilang kasalanan, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos na nasa kalangitan. Datapwa, kung hindi ninyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, sabi niya, hindi rin naman kayo papatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kung minsan may mga Kristiyano ganyan, may mga kongregasyon, o minsan nagkaroon ng pagkawatak-watak dahil man lang sa may nagawa na hindi maganda ang isang Kristiyano sa ibang Kristiyano. Kung minsan lumilipat sa isang kongregasyon, bakit? Ayaw kong magsamba doon kasi nandun yung tao nyo. Pero alam nyo, ang sinasabi nila, napatawad ko na siya. Pero ni kailanman, hindi ko makakalimutan yung kanyang kasalanan. Ganun rin yung tanong pagpapatawad. Ang ating Panginoong Hesus, pag nagpapatawad, ang ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, kanyang kinakalimutan. Pero bakit yung tao magpapatawad? Sabi niya, hindi na makakalimutan. Hindi yung tunay na pagpapatawad. Sa Mark 11 verse 25, at kailanman kayo ay nanatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Our brothers and friends, sabi dito, forgive. Kung ang ating mga kapatid ay pagpatawad sa kanilang mga kasalanan, sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, kailangan din natin silang patawarin. Bakit? Because forgiveness is the foundation for reconciliation. Ito yung pundasyon ng pagkakasundo. Hindi kailanman, walang taong magkakasundo kung hindi sila magpapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay isang pundasyon ng pagkakasundo ay kinakailangan magkaroon tayo ng bagay nito bilang isang Kristiyano sapagkat ito ay isang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo bilang naging anak ng tao. Mag-ingat kayo sa inyong sarili, sabi dito sa Lucas 17 verse 3 and 4.
Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong nakabalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Ito yung sinasabi natin kanina, na unlimited yung pagpapatawad ng bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng espiritu ng mga patawad sa mga nagkasala sa atin. Sa 18 verse 5, sabi dito, at kung makasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumarong ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw ay siyang mag-isa, kung ikaw ay nakinggan niya at nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung minsan naman, mayroon yung pagkakasala ng ating mga kapatid, hindi natin alam, kumbaga makagawa tayo ng kasalanan, hindi natin alam na kasalanan yun sa kanya. Ikaw naman, sinasabi mo na mayroong kasalanan ng iyong kapatid, obligasyon mo naman sabihin sa kanya. Diba? Ito yung prinsipyo na sinasabi ng banal na kasulatan. At sabi niya, at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan at ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pinakinggan niya, nagwagi ka sa iyong kapatid na kailangan niyong pagpapatawa. But remember, sabi dito, tandaan po natin, forgiveness is not something we do for other people. Tama po. We do it for ourselves to get well and move on. Kung minsan, yung pagpapatawa, hindi dahil pinatawad mo yung kapatid, para sa kanya yun. Para sa atin din na nagpatawad. Bakit? Mahirap ang hindi magpatawad. Laking bigat ito sa dibdib o kalooban ng isang tao. Pero pag nagpatawad ka, para sa iyo rin yan. Sabi nga dito, forgiveness is not something we do for other people, but we do it for ourselves to get well and move on. Panglima, yung hindi paghihiganti. Kung minsan, isa rin ito sa pinakamahirap sapagkat may kasabihan ng mga Pilipino, sabi nila, lintik lang ang walang ganti. Di ko ba? Yun yung palaging sinasabi, lintik lang ang walang ganti, pero ang naturo ng ating Panginoon, dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo ay nagsisi. Pusi. Yung naturo ng Panginoon. Sa Romans 17-21, huwag kayong magbayad sa kanino man kung masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na nakupuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayo mga higantihan. Sabi, huwag kayo mga higantihan. Mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay nangabagan ng apoy ang ibubulton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos. Ito yung maganda naman puti. Huwag sana tayong padaig sa masama, kundi bagkos. Daigin natin ng mabuti ang masama. Huwag tayong mag-ihiganti sa mga gumawa ng masama sa atin. Yan yung turo ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat sabi niya, sa Diyos ang paghihiganti. Hanggat maaari, tulad ng sa ating binasa, hanggat maaari, mabuhay tayo na may kapayapaan sa lahat. Huwag tayong maghiganti para sa ating mga sarili, kundi talunin natin ng masama sa pamamagitan ng mabuti. Sapagkat yung example na ginawa na natin Panginoon, sabi niya, nang siya'y alipustahin. Ano yung ginawa ng Panginoon nang siya'y alipustahin? Hindi gumanti ng pag-alipustas. Nung alipustahin ng ating Panginoon, hindi gumanti ng pag-alipustas. Nang siya'y magbata, sabi niya, hindi nagbala. Kumbaga yung nagbala, yung threat, nagbigay ng threat, sabi niya, kundi, anong ginawa niya? Ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Pinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa nagsugo sa kanya, ang kanyang Ama, ang ating Panginoon Diyos. At panglima, panghuli, sabi ko kanina, 30 minutes, abot na pala ng times 2 pala ba? Times 2. So, being the Father, pagsunod sa kanyang
Ama. Bilang mga Kristiyano, ito yung pinakamahalaga, kinakailangan din natin maging masunurin sa Diyos bilang mga Kristiyano. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ano? Ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Sapagkat maraming nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipanghula kami sa inyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Katampalasan. So, kung titignan natin, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, kundi yung mga lamang gumaganap sa kalooban ng Ama o sa kalooban ng Diyos. Yung example ng ating Panginoon, sabi dito, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Dito ba? Siya'y anak ng Diyos, naging anak ng tao. Gayon may siya'y natuto sa pagtalima, siya'y sumunod. At sa verse 9, sabi dito, at nang siya'y magiging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsitalima sa kanya. Siya yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Sa lahat ng nagsisitalima sa kanya. Kumbaga, ay pinahayag ng Diyos ang kaligtasan sa lahat. Pero hindi lahat ng tao ay maliligtas. Bakit? Sino lamang yung mga maliligtas? Yung lamang mga sumusunod sa Ama o sumusunod sa Diyos. Sa verse 15 ng Hebrew, sabi dito, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin. Kaya na siya naging anak ng tao, gaya rin naman natin. Gayunmay, ang ating Panginoon sabi niya, walang kasalanan. Wala din kasalanan. Hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Umahatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyong nagsugo sa akin. Sabi niya dito, kumbaga kung ating isusuma total, yung mga versikulo niyo, sa Matthew 7:21-23, yung gumagawa lamang ng gumaganap sa kagustuhan ng Diyos yung mga maliligtas. Hindi basta-basta religyoso ka, nagsasamba ka. Diba? Lahat ba na nagsasamba naliligtas? Hindi. Sapagkat, sabi nga dito, lahat ng gumaganap doon sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. Ito yung mga wise men, sabi niya, sila yung nagsisunod. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, He obeyed in all things, sa Hebrews. Ito ba? Sumunod siya sa lahat ng bagay. Siya'y nabautismuhan, hindi dahil siya'y may kasalanan, kundi upang ganapin ang kaluwalhatian. In Hebrews chapter 4:15, wala siyang kasalanan. Pero sabi niya sa John 5:30, hindi ko sinusunod ang aking kagustuhan, kundi ang kagustuhan mo, Ama. Your will be done, or the will of His Father be done. So ito po yung napag-aralan po natin mga kapatid. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo mga disunod sa mga hakbang niya. At sa Sunuan verse 1, tinina, ang unang kasaysayan na ginawa ko ito, pero ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bilang ating pagtatapos mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ang ating ganap na halimbawa, huwaran na dapat nating tularan sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pagtitiis o paghihirap, sa kanyang pananalangin, at sa kanyang pagpapatawad. Ganon din sa kanyang hindi paghihiganti, hindi naghiganti kahit na siya ay nangkusta. At ganon din ang kanyang pagsunod sa kanyang
Ama. Bilang ating pangwakas, mayroon akong naalala tungkol sa isang awitin na title is Footprint of Jesus. Doon sa kanyang reference, sabi doon, Footprints of Jesus, sabi niya, that makes the path we go, we will follow the step of Jesus wherever they go. Susundan sana natin ang mga yapak ng ating Panginoong Jesucristo saan man ang mga ito magpunta. Yan lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Tuwad nga ng sinabi ko kanina, puro veterano yung ating mga kasama ngayon na magsisipagturo. Kung mayroon kayong mga katanungan at hindi ko kayang sagutin, nandiyan po sila upang tumulong na sumagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po.